Hello mga kapogi, welcome back to my channel at ngayong araw nga ay papakita ko sa inyo ang mga paghahandang ginagawa namin bago kami pumunta sa area para magkandak ng LLIN distribution, TTAT at active case surveillance. A day before the event nga, ayan, hinahanda na namin ng mga flyers at ang mga registration form na gagamitin para sa information education campaign at syempre ang pamimigay namin ng kulambo para hindi kami mahirapan sa pag-distribute ng nets kasi doon pa lang sa information sheet na ibibigay namin nakalagay na kung ilang household members ang meron sa isang pamilya. At ito namang flyers na pinamimigay namin ay naka-indicate na doon yung mga sintomas ng sakit na malaria at kung ano ang dapat gawin kung makaranas ka ng mga sintomas na ito. Ayan nga, tinutulungan ako ng aking anak sa pagtutupirit ng mga flyers para naman bukas handang-handa na ito para ipamigay sa mga tao. Pagkatapos nga ng pagtutupi ng mga flyers at pagsasaayos ng mga forms, ito tayo ngayon, magsisegregate naman tayo ng ating TTAT form. Ito yung ginagamit naman natin pag tayo ay nagkakandak ng blood smearing sa mga lugar o sa mga areas na may positive. So tatlong kulay yan, ang puti ay para sa PHO copy, ang dilaw naman ay para sa RHU copy at ang pink naman ay para naman sa barangay copy. So meron tayong dalawang klase ng malaria test na sinasagawa, ang microscopy testing at saka ang RDT testing. So sa microscopy, ito yung ginagamitan ng slides, tapos saka lang natin gagawin ito ang pagsisegregate ng mga documents pag nakuha na natin yung result. Unlike naman kay RDT, after 15 minutes malalaman na natin yung result, kaya masisegregate na natin agad ang mga papel at maayos and ready na siya kaagad for reporting. Pagdating sa filing, dapat laging kasama niya sa attachment ay ang attendance, ang ACR o yung accomplishment report form at saka po ang counterpart form ng mga barangay o ng mga agencies na sinamahan natin. Welcome to Barangay Sagpangan. Nandito na nga tayo sa Barangay Sagpangan yan. Hinihintay na lang natin ang ating mga kasama para makapunta na tayo sa Purok Magin. At nandito na nga tayo sa Purok Magin at syempre pinaunahan ko na ang pag-i-information education campaign para naman sa awareness ng mga taga dito dahil nga sila ang may pinakamataas na kaso ng malaria ngayong buwan ng January. At syempre kasabay niya ng LLIN distribution at ang blood smearing. Kung nakikita ninyo talaga namang hinuhusayan natin ang pagbibigay ng informasyon patungkol sa malaria upang maiwasan ang sakit na ito dala ng babaeng lamok na may dalang paraseto ng malaria. Dito ay pinapaliwanag din ang kahalagahan ng paggamit ng kulambo, stream clearing at ng blood smearing. At natapos na nga ang ating blood smearing, LLIN distribution at ang ating information education campaign sa Purok Magin. At syempre, uwian na. Ayan. At tayo naman ay maghahanda para naman sa mga datas na nakolek natin ngayong araw. At dahil nga RDT ang ginamit natin sa ating malaria testing, ay nakuha natin agad ang result ng kanilang malaria test. So ayan, ang gagawin naman natin ngayon ay isusulat natin yung mga data na nakuha natin sa kanilang lugar. Dami ng pasyente, yung mga nag-positive kung meron ba, at kung ilang kulambo ang naipamigay natin, pati kung ilang din yung mga taong pumunta sa ating information education campaign. And for the record, dalawa ang nakatch natin sa araw na yan. So nakakalungkot. Isang tatay at isang estudyante ang nag-positive. So ayan, pag naayos na natin ang records, ang next na step na gagawin natin ay encoding. So mayroon tayong tinatawag na online malaria information system na doon lahat pumapasok ang data na nakukuha natin sa ating mga barangay.
simula sa blood smearing, lahat po yan pinapasok natin sa Always. Ating mga patient registry, laboratory natin, yung mga kulang pong pinamigay natin, lahat po yan ay inilalagay sa Always para naman sa monthly report at annual report na ginagawa ng Malaria Team. At syempre, wag natin kakalimutan yung ating mga partners sa pasalamatan. Unang-una, ang Pilipinas Health Foundation, ang Provincial Health Office, ang Municipal Health Office at ang Bayan ng Aborlan. So hanggang dito na lang muna mga kapogi. Maraming salamat sa panonood. Bye!